Kaya wala pa. So we're live, no? Think we're live na dito sa Hangout. Tama. Natin sa Facebook, kung live na rin. Live na ba sa Facebook? Ayun, yun. Okay, so we're live, guys. Good evening. Maulan na Monday morning sa inyong lahat. And please let me know kung naririnig nyo na kami. Naririnig nyo na ba ako dyan sa inyong mga computer, sa inyong mga devices? Ayan, si Ed na si rin ang first commenter natin. Good evening, brother. Magandang gabi. Maulan na gabi sa iyo dyan, kung umuulan dyan. Ayan, ngayon, we are going to be live din dito sa Facebook. So, hopefully, dahil lang. Yan, we're live, sabi ni Gregorio. Yan, ayun, we're live na talaga, parehas. Facebook and Hangout, good evening sa inyong lahat. And welcome sa ating first night, no, for this week, Monday, live. Okay, so for your information sa mga bago nating members, ang dami nating bagong members na pumasok, especially last week, no, mga bagong members natin. Welcome, first of all, welcome sa community, welcome sa team. And for your information, meron day na live webinar na ginagawa. And ito yung way natin para patuloy namin kayong masuportahan, kayo mabigyan ng proper training, mabigyan ng proper guidance para magkaroon kayo ng success in your business. And kahit hindi ka pa part ng team, no, kahit hindi ka pa sumasali, ano pang inaantay mo? Kung hindi ka pa sumasali, okay lang 'yan. Okay, pero welcome ka pa rin dito. Kung guest ka, kung na-invite ka pa lang dito sa webinar, welcome ka dito. Marami kang matututunan. Make sure to stay until the end. Marami tayong mga pag-uusapan na napakaganda. Okay, lalo na yung topic natin for this evening. Okay? Ang topic natin for this evening is the secret to self-discipline. Okay? 6 keys to achieving true success. Sino sa inyo dito ang gustong magkaroon ng true success? Sige nga. Sino sa inyo dito yung gustong magkaroon ng tunay na success? Okay? Kung tunay na success ang gusto mo sa iyong business, sa iyong buhay, no? Kailangan, syempre, disiplinado tayo. Kailangan may discipline. Okay? Kasi kahit minsan, for example, sa bansa na lang natin eh. Di ba sa Pilipinas, no? Pilipinas, ang daming batas. Ang daming batas na pwedeng sundin para magkaroon ng magandang bansa, magkaroon ng order, magkaroon ng peace. Pero ano nangyayari? Walang disiplina sa pagsunod. Kaya nangyari, wala. No? So hopefully, ngayong may bagong presidente na tayo, maging disiplinado na tayo para maging maging magandang bansa na tayo ulit. Okay? And nakakaingit kagaya sa sa Singapore, no, napaka-disiplinado ng mga tao. No, I think last year nagpunta kami doon, napaka-disiplinado ng mga tao. Nakikita mong nagje-jaywalking, mga Pinoy. Okay? Yun ang maganda kapag may disiplina ka. No, sa business mo kapag disiplinado ka, no, disiplinado kang mag-take ng action, nasa ayos pati yung oras mo na i-invest mo ng tama. Okay? Magkakaroon ng okay? So alam na natin ng trainings, alam na natin yung skills sa kailangan, no? Minsan alam na natin yung mga malulupit na strategy, yung mga advanced na strategy, pero dahil wala tayong disiplina, ano nangyayari? Zero pa rin. Okay, so napaka-importante nito, no? Napaka-importante nitong topic natin for this evening. And very excited na ako. And I'm sure most of you excited na para dito sa ating webinar, no? Pero bago tayo mag-start, siguro batiin ko muna itong mga ating mga nandito. Lahat ng nandito. Si Hernan, si Aris, Jans, yan, si Donner, sino pa dyan? So, Elizabeth, mag-comment kayo dyan sa chat box para mabati namin kayo. Okay, by the way, live tayo parehas, no, sa Google and pati sa Facebook. Yung mga mag-comment, mga nasa dito sa Hangout. Okay.
Yan, si David. Allow daw. Oh. Okay, so ngayon meron na tayong almost 60 live attendees. Mamaya-maya, dadami pa yan ng dadami. Okay, pero siguro now's the time para i-introduce sa inyo yung magiging speaker natin for this evening. And isa siya sa mga team leader at coach ng ating community, no? And actually isa to sa mga magiging speaker dun sa ating paparating na August 27 live event. Okay? And guys, pakinggan nyo yung ituturo nitong person na to. Sigurado makakatulong ito sa inyo sa business niyo kapag in-apply nyo siya. Okay? Nakita ko itong person na to na dati hindi nakakapag-produce ng result, pero ngayon, grabe na, no? Nakakapag-build na siya ng mga leaders, nakakapag-build na siya ng team, and yung mga nalalaman niya, no? Maganda. Itong, for example, ito pa kayo, to self-decided ng napaka-exciting na pag-welcome, no? Napaka-welcoming na welcome. Welcome, basta i-welcome niyo siya. I-welcome natin ng sabay-sabay sa itong ating magiging coach for this evening. Walang iba kung hindi si Coach J.R. Dino. Brother, good evening and thank you so much for this training, no? Okay, good evening din bro. Good evening sa lahat ng attendees natin. And welcome to this free webinar. So, thank you dahil kahit maulan, masarap matulog, masarap humiga, and nakikita ko na disiplinado kayo na umattend ng webinar. And very important kasi yung pagkakaroon natin ng self-discipline dahil tulad ng na-mention kanina ni Coach Edward, ito yung tutulong sa atin para magawa natin or ma-execute natin yung mga plano natin. Magawa rin natin yung mga tasks na dapat ginagawa natin para dun sa business or para dun sa career na pinili natin. So kahit saang aspeto, pwede nating i-apply yung pagkakaroon ng self-discipline. So importante yan dahil kung wala kang discipline, I'm sure na mali yung gagawin mo or kung hindi man mali, for sure meron kang policy or rules na sisirain or i-break. So, importante na meron tayong self-discipline dahil kung wala tayong self-discipline, I'm sure na mahihirapan tayong makuha yung goals natin. So, dito sa business na to, ano ba yung mga kailangan natin tandaan? So, para dun sa mga nasa internet business na, nasa network marketing business, ano ba yung mga kailangan natin tandaan or i-consider para masabi natin sa sarili natin na disiplinado tayo or meron tayong self-discipline na makakatulong sa atin para makuha natin yung success or yung results na gusto natin makuha. So, i-explain ko yun sa inyo, kaya make sure na mag-stay ka dito sa webinar hanggang sa huli dahil mamayang sa ending ng webinar, meron ako sa iyong ibibigay na tips kung paano mo may-apply yung mga keys na ibibigay ko sa iyo at kung paano ka talaga magiging disiplinado sa business mo para makuha mo yung results na gusto mo makuha. Okay, so hindi ko na patatagalin to. I-share ko sa inyo yung screen, yung slides ko, pero bago ko ibigay sa inyo yung 6 keys, kung ano yung talagang way para maging disiplinado tayo, meron lang akong i-share na maiksing kwento lang. So kung dun sa mga mahilig sa cartoons dyan, sigurado matutuwa kayo kasi meron ako i-share sa inyo. So, ang isa sa pinaka ginagawa kong pag-relax is yung panunood ng cartoon movie kasama yung anak ko. So, yun na rin yung pinaka-bonding namin. And then, meron akong i-share sa'yo ngayon na talagang inspiring din yung story. Okay, so i-share ko lang yung screen ko. And then, mamaya na kayo mag-comment dyan para talagang attentive kayo dito kung ano man yung ituturo ko sa inyo. And make sure din na kumuha ka ng ballpen saka notebook para makapag-take down notes ka para at least ma-remember mo or ma-review mo yung mga ituturo ko sa iyo dahil ang objective ko sa webinar na to hindi para i-motivate kayo, kundi baguhin yung mindset nyo, i-shift yung mindset nyo para maging disiplinado kayo at makuha nyo yung results na gusto nyo makuha. Okay? So, i-share ko lang yung screen ko ngayon. So, sino sa inyo yung nakapanood na ng movie na Zootopia?
Okay? Napanood nyo na ba yung movie na Zootopia? Kung hindi nyo pa alam yung movie na yan, I believe recently lang siya pinalabas dito sa atin sa Pinas. I think mga 2 months or 3 months ago. Napanood ko na siya sa sine, napanood na namin siya ng family ko sa sine, and marami akong life lessons na nakuha dyan. Okay, so kung hindi nyo alam yung story nung Zootopia, tungkol siya sa isang bunny. So makikita nyo dito, itong nandito sa low right corner, siya yung policewoman. Isa siyang bunny, pero kung makikita nyo, ang lalaki ng mga kasama niyang pulis. Ito, rhino, and then meron dito na tiger, and then meron doon mga pulis na elephant. Marami kang makukuha ng life lessons doon. So yung pinagdaanan ng bunny na yan, bago siya naging pulis, marami muna siyang hirap, marami muna siyang sacrifice na ginawa, marami siyang binigay na effort, marami siyang ginawa para lang makuha niya yung dreams niya na yan, yung pagiging pulis. Okay? So, paano niya nakuha yung pagiging pulis na yan? Marami siyang pinagdaanan na training. Na noong umpisa, hirap na hirap siya dun sa training na yon. Dahil kung mapapansin nyo, ang liit nga niya. And yung mga training na binibigay nung coach nila dun sa movie, sobrang hirap. Imaginein mo yung merong isang malaking electric fan na gumagapang sila dun sa harap ng electric fan na malaki na yon, gumagapang sila na merong sobrang lakas ng hangin, tapos bumabagsak sa kanila yung mga lupa. Okay, may binabagsak pa sa kanilang lupa. So, yung training talaga nila, gumagapang sila, sumasalubong sila sa sobrang lakas ng hangin, tapos tatawid sila dun sa malaking iceberg. Okay, tatawid sila sa malaking iceberg. And kung mapapansin mo, since maliit siya, ang hirap tumalon sa mataas na iceberg. Kung maliit ka lang, parang ang hirap para makatawid ka dun sa kabila. Pero nagawa niya lahat ng paraan yon, yung training na yon, nakalagpas siya doon sa lahat ng mahihirap na training, umisip siya ng paraan, nag-sacrifice siya, nag-training siya ng higit doon sa ginagawa ng iba. And anong nangyari doon sa Police Academy, nag-graduate pa siya ng valedictorian, and ang nangyari, siya yung kauna-unahan na bunny na naging police. So kahit dinidiscourage na siya ng parents niya, sinasabi na mag-shift na lang siya ng profession, mag-shift na lang siya dahil yung pangarap niya parang imposible dun sa lugar nila dahil wala pa nga nagiging pulis na bunny. Okay, pero lahat yon hindi niya pinansin, pinagpatuloy niya lang yung pag-abot dun sa pangarap niya, and pinilit niya lang talagang maging disiplinado yung sarili niya para makuha niya yung pagiging pulis. Okay? So, bakit ko ngayon share sa inyo yun? Dahil, sa business natin, importante ang pagkakaroon ng self-discipline. Dahil ito yung tutulong talaga sa'yo. Minsan, kailangan natin magbigay ng extra effort or extraordinary effort para lang talaga makuha natin yung goals natin, makuha natin yung results na gusto natin makuha. And minsan, ito yung hindi naiintindihan ng karamihan. Kaya ang nangyayari, hindi nila nakukuha yung goals nila, hindi nila nakukuha yung results na gusto nilang makuha. Okay? So, paano ba talaga magkaroon ng self-discipline? Paano magkaroon ng self-discipline para makuha natin yung results na gusto natin makuha dito sa business or sa kahit na anong aspeto or kahit saan career pa yan, pwede mong i-apply yung pagkakaroon ng self-discipline para maging competent ka, maging skillful ka, maging successful ka dyan sa gusto mong makuha or sa gusto mong marating. Okay, so ito, ibabalik ko lang ngayon yung screen. Share ko na ngayon. Okay, so yung title ng topic natin for this evening is The Secret to Self-Discipline. 6 Keys to Achieving True Success. So, ano ba yung number 1 na keys para makuha natin yung self-discipline or para matulungan natin yung sarili natin, para ma-remind natin yung sarili natin na kailangan mag-take tayo ng massive action, kailangan disiplinado palagi, kailangan mag-focus ako dun sa goals ko, kailangan gawin ko lahat yung task na makakatulong sa akin para makuha ko yung results ko. Paano mo ba ma-implement yung mga ganung bagay kung wala kang self-discipline? Okay, so number 1 key is sacrifice. So,
ito yung importante na kailangan tandaan mo na walang gagawa o walang tutulong sa'yo para maabot mo yung dreams mo or yung goals mo, kundi ikaw lang. Kailangan para makuha natin yung extraordinary results, kailangan magbigay tayo ng extraordinary effort. Yung sacrifice, importante yan eh. Dahil, hindi natin maaabot kung ano man yung gusto nating makuha kung hindi tayo magsasacrifice. Imaginein mo na lang, kung may gusto kang marating, tapos, kung ayaw mong umalis doon sa pwesto mo, tingin mo, makakarating ka kaya? Importante na tandaan natin palagi na yung pagsasacrifice natin, importante na kailangan may kapalit yung gusto nating makuha. Okay, for example na lang, gusto mong kumita ng 100,000 per month. Makukuha mo ba yun ng walang kapalit? Kung narinig mo na yung sinabi before ni Coach Edward, wala naman talagang free dito sa mundo. Wala naman talagang free dito sa atin. In reality, palaging may kapalit, hindi man pera, hindi man bagay yung kapalit ng gusto mong makuha, pero for sure, meron kang kailangan i-trade. Meron kang kailangan i-trade para makuha yung gusto mong makuha. Okay, so yung binigay ko dyan, chinat ko dyan sa inyo, do the difficult things now and things will be easier in the long run. Ang mali kasi sa iba, ang iniisip na hindi ko, pwede naman na hindi ko ibigay yung 100% ko, pwede naman na hindi ko bigay yung limit ko, hindi ko ma-reach yung limit ko, pwede naman na hindi naman ako extraordinary effort and I'm sure na makukuha ko rin yung results na gusto kong makuha. Yes, pwede mo makuha yun. Sabihin natin na 50% lang yung binibigay mong effort, pwede mo pa rin makuha yung results na gusto mo makuha. Pero ang tanong, gaano katagal? Gaano katagal kaya? Baka mamaya mas humirap pang makuha yung goals mo dahil lang pinapatagal mo at hindi mo binibigay yung extraordinary effort mo. So tanda natin, dahil yung importante, yung pagbibigay mo ng sakripisyo, imaginein mo na lang na gusto mong disiplinahin, for example, yung anak mo. For example lang, gusto mong disiplinahin, for example, dun sa mga parents na, gusto mong disiplinahin yung anak mo, pero ang ginagawa mo lang, hindi ka nagbibigay ng time para, hindi ka nagsasacrifice para bantayan siya, para pangaralan siya, hindi ka nagbibigay ng effort para lang bantayan or talagang i-guide yung anak mo. Tingin mo kaya yung gusto mong ma-achieve na relationship saka yung gusto mong ma-achieve na pag-guide doon sa anak mo, magagawa mo kaya? Tingin ko hindi. Dahil ayaw mong magbigay ng effort. Okay, so meron nga akong may share din ako sa inyo. May napanood nga akong isang magandang episode sa National Geography. So, kung sino yung nanonood sa inyo ng National Geography, meron ako na natutunan sa animals din. Okay? So, yung lugar na Central Colorado sa ibang bansa, so doon sa lugar na yon may mga matataas na mountains and then maraming puno. So, yung paligid talaga, yung environment doon, almost green yung makikita mo sa environment na yon. And then, doon sa lugar na yon, sa Central Colorado, doon lang yung lugar na merong buffalo sa cacao. So, doon yung lugar na meron na dalawang animals na yon, meron doon sa lugar nila. Ngayon, every time na may storm, nakakatawa yung respond nung dalawa na yon. Dahil, every time na merong storm, sobrang predictable yung pag-respond or pag-respond doon sa storm ng cow. Kasi ang ginagawa ng baka, every time na paparating yung storm, ang ginagawa niyan, alam niya na sa west, alam nung cow na sa west manggagaling yung storm. So, ang ginagawa nung cow, pumupunta na agad sila, tumatakbo sila pa east. So, pero, yung cow, alam naman natin, hindi yan sobrang bilis tumakbo. Ngayon, ang nangyayari kasi, kahit na sinusubukan nilang iwasan yung storm, ang nangyayari, inaabutan pa rin sila ng malakas na hangin, malakas na bagyo, and mas lalo lang silang nahihirapan. Dahil inaabutan sila, tumakbo sila ng sobrang bilis, sinubukan nilang i-outrun yung storm, pero ang nangyayari, inaabutan pa rin sila. Ngayon, ang nakakatawa, and
sobrang inspiring yung ginagawang pag-respond ng Buffalo dun sa storm dahil ang ginagawa niya, instead na takbuhan niya yung storm, ang ginagawa niya, inaantay nila yung mismong storm dun sa peak ng mountain. Sa peak ng mountain, once na alam nilang paparating na yung storm, ang ginagawa nila is magcha-charge sila, yung parang magre-ready na talagang tumakbo ng mabilis. Magcha-charge sila, pero hindi patakbo dun sa storm, kundi pasalubong dun sa storm. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Yung buffalo, instead na takbuhan niya yung problema, nagsasacrifice siya na salubungin yung problema. Sinasalubong nila yung mismong storm, sinasalubong nila para ma-minimize yung pain na mararamdaman nila para kahit na masalubong nila yung storm, hindi ganun kahirap yung pagdaranasan nila kasi nga sasalubungin na nila paparating sa kanila yung storm pero sasalubungin nila yung storm and then ilang minutes lang makakalagpas sa kanila yung malakas na bagyo, malakas na hangin and ang ginagawa nila, nagsasacrifice sila para lang ma-minimize yung pain. Pero sa atin, tayong mga tao, minsan, ang ginagawa natin, or madalas, ang ginagawa natin, instead na harapin natin yung problema, ayaw natin mag-sacrifice. Alam na natin may problema tayo, alam na natin na kailangan gawin natin to, harapin natin to, pero instead na harapin natin, instead na mag-sacrifice tayo, hindi natin ginagawa. Tinatakbuhan natin, iniiwasan natin. And in the long run, anong effect nun? In the long run, anong effect nung ginagawa natin hindi pag-sacrifice at pagharap dun sa problema, mas lumalaki yung problema. Bibigyan kita ng isang example. For example, ikaw, alam mo, problem mo na yung pagbibideo mo, alam mo na problem mo yung fear mo sa harap ng camera. Pero instead na mag-take ka ng massive action, ang ginagawa mo, naghahanap ka ng ibang paraan. Pero yung ibang paraan na nahahanap mo, hindi naman ganun ka-effective. Okay? So instead na kontrolin mo yung fear mo at i-overcome mo, ang ginagawa mo, okay lang yan, hindi ko kailangan mag-video. Okay lang yan, hindi ko kailangan mag-Facebook ads kasi hindi ako techie eh. Hindi ako techie na tulad nila na kaya kong mag-setup ng Facebook ads. So alam mo na problema mo na yung pag-setup ng Facebook ads, pero instead na harapin mo yung ganung problem, instead na aralin mo kung paano gawin yun, or paano i-overcome yung fear mo, ayaw mong i-overcome, ayaw mong harapin yung ganung problem. Minsan, hindi tayo nagsasacrifice, nakakalimutan natin na hindi ito optional. Sa business natin, hindi optional yung pagsasacrifice. Okay, so nung time na pumasok ako sa business na to, marami akong sinacrifice. Yung ibig sabihin ng pagsasacrifice, hindi lang yung gagawin may mga mahihirap na bagay. Yung pagsasacrifice kahit yung mismong pag-ignore mo dun sa panonood mo ng TV, yung kakalimutan mo yung mga pinanonood mong TV shows, TV series, paglalaro mo ng computer games, lahat yun pwedeng i-consider na pagsasacrifice. Tatanungin kita, dito sa business natin, ano na yung sinasacrifice mo? Ano na yung nag-give up mo? Ano na yung tinrade mo para lang makuha yung goals na gusto mo makuha? So, ikaw na pumasok sa ganitong business, isipin mo, okay lang yan na mahirapan ka, okay lang yan, nakalimutan mo na yung mga ginagawa mo before. Ang importante, gawin mo kung ano yung dapat mong isacrifice para makuha yung results mo. Okay, so nung pumasok ako sa ganitong business, lahat nung walang kinalaman dun sa business ko, dinilit ko yung mga USA TV series na pinanonood ko before, in-uninstall ko yung mga games na hindi naman makakatulong para sa akin, sinacrifice ko yun. Kahit sabihin pa natin yung minsan yung oras natin sa family natin, minsan kailangan din natin isacrifice para lang makuha natin yung results na gusto natin makuha. Sacrifice, yun yung unang key na kailangan mong tandaan. Kailangan mong mag-sacrifice para sa business na to, para sa goals mo. Importante yun. Okay, so ano yung number 2? Number 2, share ko lang So number 2 key na kailangan meron ka, commitment. Okay? So, sino dito yung mga
in a relationship na, or sabihin natin na meron na committed na, meron ng sariling family, or committed na dun sa goals nila. Sige nga, sino sa inyo yung committed na talaga? Ano bang ibig sabihin ng commitment? Ibig sabihin ng commitment, willing kang ibigay, willing kang mag-invest ng todo-todo dyan sa business mo, dyan sa career na pinili mo or pinipursue mo. Dapat willing kang gawin lahat para dyan sa business mo. Dapat committed ka. Committed ka dyan sa business na ginagawa mo dahil iba yung willing sa committed. Okay, so balik lang ako dun sa screen dahil may gusto kong sa inyong i-share na table. Kita ba, bro? Kita naman, di ba? Kita. Okay. So itong i-explain ko lang sa inyo yung commitment table. So hindi ko sure kung narinig nyo na alam naman natin lahat na yung tao nagja-judge yan or gumagawa yan ng decision based on emotion. So itong commitment table, ipinapakita nito kung ano yung difference ng average people dun sa successful people. So makikita natin dyan, yung emotional energy, malaki ang factor na binibigay niyan dun sa average people. Okay? Yung difference nung dalawa, yung average people and successful people, ang pinagkaiba nila, yung average people masyado silang nakokontrol nung emotional nila, yung emotional energy nila. So, kahit sabihin pa natin energetic ka, physically fit ka, sabihin natin ganon, pero malaking factor yung binibigay nung emotional energy mo. Minsan, yun yung dahilan kung bakit hindi nagiging committed ang tao. Ipapakita ko sa dito, ito, kung nakikita nyo dito, ang attitude ng average people, sinasabi niya palagi, I'm not sure yet. And ang palagi niyang tinatanong sa sarili niya, kung itong should I, kung gagawin ko ba to, ano yung makukuha ko? Kung gagawin ko ba to, kung kukuhanin ko ba to, ano yung mangyayari sa akin? Kung tutuloy ko ba to, ano yung makukuha ko? Kung gagawin ko ba to, makukuha ko ba yung results ko? Palagi siya nakadepende dun sa should or kung na question. Unlike dun sa successful people, instead na tanungin niya yung should I use Facebook ads for my marketing, parang ganon, or tatanungin niya yung question na how will I use Facebook ads for my marketing, parang ganon yung question dapat. Dahil kapag committed ka na, wala na dapat second opinion na tatakbo sa utak mo. Dapat lagi kang, sige, go. Kung may naisip ka, may nalaman ka na strategy na makakatulong sa'yo, go agad. Saka mo na lang alamin kung paano mo gagamitin. Dahil doon papasok yung question na how. Once kasi na tinanong mo sa sarili mo, yung how, doon na mapupunta yung brain mo sa exercising procedure na iisipin na ngayon kung paano mo i-execute yung strategy na yon. Instead na tanungin mo yung kung magwo-work ba sa akin to, na hindi ka sure palagi, hindi ka kasi committed pag ganun. Ang committed na tao, kapag may nalaman siya na bagong strategy, may nalaman siya na makakatulong, sige agad. Saka na lang niya aalamin kung paano niya gagawin. Okay? So, ganun dapat tayo. Kahit sabihin pa natin na yung strategy na yan, hindi mo pa alam, okay lang. Go ka lang, alamin mo ngayon kung paano. Tanong mo sa sarili mo, paano mo mai-implement itong strategy na to? Doon mo kasi may exercise yung brain mo. Kapag tinatanong mo palagi sarili mo, how? Kapag tinatanong mo yung sarili mo ng kung magwo-work ba to, hindi ka committed doon sa goal mo. Hindi ka committed pag ganun. Kasi nagdadalawang isip ka agad, hesitant ka agad na gawin yung nalaman mong strategy, and ang effect kasi nun, meron ka agad doubt sa sarili mo. Meron ka agad doubt dun sa strategy na nalaman mo. Pero kapag committed ka, go lang. Gawin mo. Dun ka magiging disiplinado kasi gagawin mo agad. Gagawin mo agad talaga yung strategy na nalaman mo. Unlike kung nagtatanong ka pa,
nagde-delay ka pa dahil lang marami kang inaalam na if and else na condition bago mo makuha yung results na inaasa mo, na marami ka pang kinukonsider, na if ganito yung gagawin mo, or kung gagawin mo yung strategy, ano kaya yung possible results na makuha ko. Marami ka pang ifs na tinatanong sa sarili mo, hindi ka committed, ganun. Ang committed na tao, wala na talagang palusot. Okay? So, ano yung susunod na keys na i-share ko sa inyo? Balik lang ako sa screen. Tatanungin din kita, dyan ba sa business or dyan sa career na ginagawa mo, tingin mo kaya talagang focus ka dun sa goals mo? Or ikaw yung distracted na once na nag-online, sobrang dami ng ginagawang activities na walang kinalaman dyan sa goals mo? Importante sa atin, sa business natin, yung pagkakaroon ng self-discipline, pero kailangan, para magawa mo yun, focus ka dun sa goals mo. So yun yung susunod na keys. Kailangan focus ka dun sa goals mo. Yung mga walang kinalaman dun sa goals mo, walang kinalaman na activities, kalimutan mo yun. So, meron nga tayong 3 types of procrastination na tinatawag. Dito sa kahit na anong ginagawa natin, kahit na anong career pa yan, hindi tayo aware minsan na nagpo-procrastinate na rin tayo. Ibibigay ko sa iyo yung 3 types of procrastination dahil baka hindi ka aware na ginagawa mo yung 3 types na to. Ano ba yung 3 types of procrastination na yan? Yung first type of procrastination is classic procrastination. So, ito-type ko lang dyan, Okay, so, tapos babalik lang ako dun sa screen. Okay? So, 3 types of procrastination. Yung first type is yung classic procrastination. Ano ba yung classic procrastination? Ito ba yung yung mga naka-jumper pa tapos luma yung suot, classic? Ito ba yun? Hindi siya yung gano'n. Yung classic procrastination, you are consciously delaying things that you know that you need to complete or to finish. So yun yung classic procrastination. Consciously, nagdi-delay ka dun sa mga dapat mong gawin. Nagdi-delay ka. Instead na execute mo yung mga task mo, instead na gawin mo yung task mo, consciously nagdi-delay ka. Okay lang yan, manunood muna ako ng TV. Bukas pwede ko naman gawin yan Okay lang yan, mamaya naman pwede ko naman gawin. May time pa naman ako mamaya Yun yung classic procrastination. Alam natin yung classic procrastination or yung procrastination, yung ganung tipo ng pagde-delay, yun yung nakaka-affect sa goals natin. Yun yung nakaka-affect para makuha natin yung results na gusto natin makuha. Kapag ganun yung ginagawa mo sa business mo, ilang years kaya bago mo makuha yung first million mo? Ilang years kaya bago mo makuha yung dream car mo, yung dream house mo? Ikaw din ang talo kapag ganun. So, kailangan, ang first step, maging aware ka anong klase ng procrastination yung ginagawa mo. Okay, so yung second type of procrastination, yung creative avoidance, itong creative avoidance, ito naman yung tipo ng procrastination na yung tao hindi siya aware na nagpo-procrastinate na siya. Dahil sobrang busy niya. Sobrang busy niya na everyday may ginagawa talaga siya. Hindi siya yung tipo na walang ginagawa, yung lazy people na nakahiga lang, nadidelay. Hindi, everyday may ginagawa din siya. Pero, ang nangyayari nga lang, iba yung ginagawa niya. Instead na nagpo-focus siya doon sa goals niya, sa pagmamarket niya, sumasagot siya ng lahat ng inquiries ng ka-team niya na yung mga speedy needy na minsan kailangan na lang nilang basahin o panoorin yung video tutorial, tinatanong sa coach na. Minsan gano'n yung ibang team member. Ang ginagawa ngayon ng coach nila o yung sponsor nila o ikaw mismo, ang ginagawa nila, sinasagot lahat ng inquiries na yon. Nakikipag-chat doon sa kaibigan na nag-PM. And minsan pinanunood yung videos na nakita sa Facebook.
And ano ngayon ang nangyayari? At the end of the day, akala mo sobrang productive ka kasi nagawa mo nga yung business mo, pero kung babalikan mo pala yung activities na ginawa mo, lamang pa yung activities na ginawa mo na walang kinalaman dun sa goals. Okay, so magkaiba yung doing the things right is different from doing the right things. Magkaiba yung dalawa na yun. Nagagawa mo nga yung bagay ng tama, pero ibang bagay naman pala yung ginagawa mo. So magkaiba sila yung doing the right things for your business. So ang tanungin mo palagi sarili mo, tama ba yung activities na ginagawa ko ngayon? Dahil kung hindi, bumabagsak ka sa category ng creative avoidance. Naiiwasan mo yung mga bagay na related or na importante para dyan sa business mo or para sa career na pinili mo. So yun yung second type of procrastination. Dapat maging aware din tayo yung activities na ginagawa natin. May kinalaman ba to sa goals ko? Kung wala, wag mong gawin. Yung pag-browse ko ba sa news, may kinalaman sa goals ko? Kung wala, stop mo yan. Yung panonood ko ba ng videos sa YouTube ng hindi naman related sa internet marketing, hindi related sa network marketing, or hindi related sa online business, may kinalaman ba sa goals ko? Kung wala, stop mo yan. Okay? So, stop mo yung mga activities na walang kinalaman dyan sa business mo. So, ano yung third type of procrastination? Itong priority dilution. Itong priority dilution, iba naman siya dun sa dalawa. Ito yung para dun sa mga talagang humahataw na. Humahataw na sila dun sa business nila, humahataw sila para makuha nila yung career na gusto nila makuha, or humahataw sila para dun sa talagang gusto nilang makuha ang results. Ang problem lang, hindi nila alam kung paano mag-priority. Sobrang busy nila, sobrang dami nilang iniintindi, nag-check sila ng mga important emails, nagre-reply sila, gumagawa sila ng mga important marketing strategies para sa business nila. Ang problem lang, kadalasan, nagre-reprioritize sila dyan sa business nila, dyan sa goals na gusto nila makuha. Nagre-reprioritize sila dahil sobrang daming tumatakbo sa utak nila. Hindi nila alam kung saan sila makapag-focus. So, ang importante din, alam mo kung paano ka mag-prioritize dyan sa business mo or sa career na kinukuha mo. Alam mo dapat kung alin yung important task na dapat mong unahin. Alam mo dapat kung alin yung activities na dapat mong execute. So, paano mo gagawin yon? Bibigyan kita ng tips. May tatlo akong bibigay sa iyo na category. Yung first category, importance. Yung second category is urgency. And then yung third category is significance. Itong tatlo na to, kapag kinonsider mo palagi yan, every time na may task kang dapat tapusin, ito bang task na kailangan mong tapusin is importance ba siya or babagsak siya sa category na urgency or babagsak siya sa category na significance. Yung difference ng tatlo, yung importance is how much does it matter? And then yung urgency is how soon does it matter? And then yung significance is how long does it matter? How long does it going to matter? So tandaan mo yun, yung activities na ginagawa mo, pang long term ba yung magiging benefit mo dyan? Kung yes, then bagsak siya dun sa category na significance. Kapag hindi, kapag sinabi mong bagsak lang siya sa, hindi, urgent to eh. Urgent siya, pero ang tanong mo pa rin dun sa task na yon, gaano katagal siyang magmamatter dyan sa business mo. Dahil kung hindi naman siya sobrang tagal yung magiging benefit mo dun sa task na yon, wag siya yung unahin mo. Unahin mo yung mga task na babagsak dun sa category ng significance. Yes, merong category na babagsak sa importance and sa urgency, pero kailangan alam mo kung ano dyan yung pinaka-importante at malaki yung benefits na ibibigay sa'yo in the long run. Dahil kahit sabihin pa natin sobrang urgent niyang task na yan, pero after 2 days, baliwala na pala yan, wag yan yung unahin mo. So, kung naalala mo yung tinuro din ni Coach Mau, yung prioritize progress. Yung magbibigay sa'yo ng progress.
So, malalaman mo lang kung magbibigay sa yung progress yung task na yan kapag hinanay mo na sila or binagsak mo sila dun sa tatlong category na importance, urgency, or significance. Kailangan alam mo yung mga tasks na kailangan mong tapusin kung saan sila category. Dun mo kasi malalaman alin yung dapat mong unahin or gawin para dyan sa business mo or para dyan sa career na pinili mo. Okay? So, kailangan clear sa iyo yun. Balik lang ako dun sa screen. So, ano yung susunod na key para maging self-discipline ka talaga? Ang susunod na key is integrity. So, yung alam naman natin na yung words or yung ideas, nagsisimula yan dun sa words na tumatakbo sa mind mo. Alam natin na yung words, powerful yan. Dahil kung anong pinasok mo sa utak mo, sigurado ako, yan din yung sasabihin mo at yan din yung gagawin mo. So, makikita nyo dyan sa screen, integrity, you think it, you speak it, you act it, it happens. So, gaano ka-importante integrity, kailangan i-consider mo na once na sinabi mo, yung integrity mo na yung nakasalalay dyan. Kailangan maisip mo na once na may sinabi ka, once na may dineclare ka na gagawin mo, yung reputasyon mo na yung nakasalalay dyan. Bakit makakatulong to sa pagkakaroon ng self-discipline? Dahil kapag inisip mo palagi lahat ng binibitawan mong salita, lahat ng dinideclare mo, lahat ng sinasabi mo, is kailangan i-consider mo dahil kapag hindi mo ginawa yun, credibility mo na yung nakasalalay. Pero kapag inisip mo na integrity ko na yung nakasalalay dito, kailangan gawin ko to, then i-execute mo kung ano yung naisip mong idea. I-execute mo kung ano yung strategy na naisip mo. Dahil nga, sinabi mo na, dineclare mo na, in-speak out mo na, and may mga tao na nakaalam dun sa mga sinasabi mo. So, integrity mo na ngayon. Kapag hindi mo sinunod yun, mahihirapan ka na next time na mag-advertise ka, next time na may sabihin ka, hindi ka na paniniwalaan. Pero kapag inisip mo, integrity, kailangan tuloy ko to dahil sinabi ko na, kailangan gawin ko na, then, mangyayari kung ano yung ginawa mo. Mangyayari yun, possible na mangyayari yun dahil papasok na doon yung pagkakaroon mo ng self-discipline dahil ginagawa mo na kung ano yung sinasabi mo. So, importante yung integrity sa pagkakaroon ng self-discipline. Kailangan isipin mo na every time na may sasabihin ka, every time na meron kang i-speak out, meron kang i-declare, isipin mo palagi, automatic, naka-on na yung mic mo. Isipin mo na naka-on na yung mic mo and maraming tao na yung nakakarinig, maraming ng tao nakakaalam dyan sa sinabi mo, sa sinabi mong gagawin mo, and integrity na yung nakasalalay sa'yo. Okay? So, kailangan maging clear sa iyo yun. Kailangan alalahanin mo sa business na to, importante na kung ano yung sinasabi natin, ginagawa natin. Dahil doon ka lang makakuha rin ng trust galing sa ibang tao na ikaw talaga yung kung ano yung sinasabi mo, ginagawa mo, then makakapag-build ka ng rapport, ng trust, at mag-gain mo yung attention talaga nila. Nung tao, nung target market mo, nung prospect mo, dahil once na ginawa mo yan, once na inisip mo lagi integrity, magiging disiplinado ka dahil lahat ng sasabihin mo, gagawin mo. Okay, so ano yung next key natin? Next key natin dito, faith. Okay, so para maging disiplinado ka rin, kailangan mo ng faith. There are times na mangyayari sa business mo or sa career na pinipili mo, there are times na magiging frustrated ka and magiging unsuccessful ka dyan sa pag-attempt ng mga strategy na naisip mo, ng mga marketing tactics na gusto mong implement. There are times na magiging unsuccessful ka, magkakamali ka. Pero kapag wala ka ng faith, wala kang faith or hindi strong yung belief mo na mag-work yan, masisira din yung discipline mo. And ang mangyayari kasi doon, hindi mo na gagawin yung strategy na yan. Mag-i-stop ka and magda-doubt ka na, and dyan na masisira yung pagkakaroon mo ng self-discipline
dahil nga nawawalan ka na ng faith and hindi mo na i-continue kung ano man yung kailangan mong gawin. So, importante na meron tayong faith. May ipopost lang ako dito. Okay. Okay, so sabi nga dyan, yung our ability to have peace about failures, setbacks, and tragedies is directly proportionate to the term of our perspective. So kapag naniniwala ka, meron kang strong belief na magwo-work yan, I'm very sure na kukontinue mo yung ginagawa mo and magiging disiplinado ka para execute lahat nung nasa mind mo na ideas, execute lahat ng strategy na ginagawa mo dahil meron kang faith, strong belief na kaya mong mag-succeed at kaya mong makuha yung goals na gusto mo makuha. So, importante yung faith. Hindi pwedeng gagawin mo yung strategy pero wala ka namang strong belief na mag-work yan, then that's useless. Magiging useless yung ginagawa mo. Kung ikaw mismo hindi ka nagtitiwala na mag-work yan, why bother doing it? Di ba? Bakit mo pa gagawin yan? Huwag mo nang gawin. So, ano pa yung sunod na key? Sunod na key, syempre, importante. Pinaka-importante sa lahat. Nagsisimula siya sa letter A. Yung English word at yung Tagalog word niya, nagsisimula sa letter A. Sige nga, hulaan nyo dyan. Ano yung word na, ano yung last key na makakatulong sa'yo para magkaroon ng self-discipline? Pwede nyong i-chat dyan. Bibigyan ko ng bonus mamaya. Bibigyan ko ng bonus tip para dyan sa pagkakaroon ng self-discipline. Okay, so baka mamaya ibang bonus yung gusto niyo. Okay, so sige, tuloy na natin. Yung last key para magkaroon ka ng self-discipline is walang iba syempre kundi action. Kailangan mo ng action. Kapag gusto mong magbago, kapag meron kang gustong baguhin, sa tingin mo mangyayari ba yun kung walang action na gagawin? Hindi. So, importante na once na gusto mong baguhin yung sarili mo, once na gusto mong magkaroon ng self-discipline, maging discipline enough para makuha yung goals mo, kailangan mo syempre mag-take ng action. Okay, so yung nasabi ko kanina, yung sa pag-procrastinate lang natin, kapag hindi mo in-implement yung action, ano kaya ang mangyayari doon sa classic procrastination, yung consciously nagde-delay siya ng mga bagay na kailangan niyang tapusin? Kapag hindi niya in-apply yung action, walang mangyayari sa kanya. Hindi siya magiging disiplinado kasi hindi niya ina-apply yung ibang case. Magiging useless yung 5 case na na-mention ko prior to this one kasi hindi ka magte-take ng action. So, ano ba yung pumipigil sa atin minsan kung bakit tayo hindi nagte-take ng action? Okay, so meron akong i-discuss sa'yo na 3 deep-rooted attitudes kung bakit hindi nagte-take ng action yung marami sa atin. Yung number 1 is yung fear. Ito yung isa sa malaking problema ng marami. Ang iniisip ng iba na, hindi, takot akong gawin to, baka mamaya mag-fail, baka mamaya hindi mag-work. Meron sa kanilang fear. Merong fear na naglalaro, yung malaking daga dyan sa dibdib nila. Naglalaro palagi. And ang results ngayon, hindi sila nagte-take ng action. Paano ba talaga ma-overcome yung fear? Ma-overcome mo lang yung fear once na nag-take ka ng massive action, nag-take ka ng action continuously. And continuously, educate mo yung sarili mo. Palagi ko itong sinasabi once na may nagtatanong sa akin, paano ba ma-overcome yung fear ko? Pansinin mo, kapag hindi mo alam yung ginagawa mo, kapag hindi mo alam yung sinasabi mo, doon ka makaka-experience ng fear. For example, ako, hindi ko alam yung pinagsasabi ko dito, kakabahan ako. Kasi hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko, hindi ko alam kung paano ako magsasalita dito sa webinar. Pero dahil alam ko kung ano yung ginagawa ko, alam ko kung ano yung gusto kong i-share sa inyo, hindi ako nakakaramdam ng fear. Niluto ko na yung daga doon sa dibdib ko. Dapat ganun din tayo. Kailangan i-overcome natin yung fear natin and ma-overcome mo lang yan once continuously in-educate mo yung sarili mo, iniisip mo yung mga dapat mong malaman para talagang hindi ka sabihin natin na magmukhang incompetent dyan sa ginagawa mo or dyan sa career na pinili mo.
Dahil once na alam mo yung sinasabi mo, once na alam mo yung ginagawa mo, hindi ka makakaramdam ng fear, hindi ka makakaramdam ng takot na baka magkamali ka, hindi ka makakaramdam ng takot, baka i-judge ka ng tao, hindi ka makakaramdam ng takot na baka pagtawanan ka ng tao. Dahil alam mo kung ano yung ginagawa mo. So, yun yung number 1 reason kung bakit hindi nagte-take ng action yung marami. Yung number 2 reason or yung number 2 deep root attitude, ito yung entitlement. Ano ba ibig sabihin ng entitlement? So, balik lang ako dun sa tanggalin ko lang tong screen ko. Ipopost ko na lang dyan yung tatlo na to. Okay? So, ano ba tong entitlement? Marami kasi sa atin ang nag-iisip, hindi ako dapat ang gumagawa nito. Entitlement, iniisip nila na dapat merong ibang bagay, may ibang bagay na dumarating para sa kanila, merong ibang tao na gumagawa para sa kanila, iniisip nila, hindi ako dapat ang gumagawa nito, hindi ako dapat ang nagpapakahirap para sa family na to, dapat yung parents ko yung gumagawa nito before. Hindi dapat ako nag-aaral nito, dapat tinuturo to sa akin ni coach, dapat tinuturo to sa akin ng sponsor ko. Kaya sila hindi nagte-take ng action dahil iniisip nila dapat may ibang tao na gumagawa nito para sa akin. And maling attitude kasi ganun. Instead na iasa mo sa iba kung ano yung dapat mong gawin, instead na iasa mo sa iba kung ano yung dapat mong aralin, ikaw mismo ang magkaroon ng initiative para gawin yon, para mag-take ng action, para aralin kung ano man yung dapat mong aralin. Huwag mong iasa sa iba. Okay, wag mong iasa sa iba yung ganong bagay na iniisip mo, dapat tinuturo kasi sa akin to. Dapat kasi binigay na lang sa akin ni coach or binigay na lang sa akin ni upline yung strategy niya na talagang step by step, word by word. Dapat si upline tinuturo sa akin ano yung mga ipopost ko eh. Mali yung ganon. Wag mong gawing ganon wag mong hayaan na pumasok ka sa ganong attitude. Wag mong hayaan yung sarili mo na ganon yung attitude mo sa business na to dahil ikaw rin yung talo. Kung hindi ka nabibigyan ng time, hindi ka nabibigyan ng pansin ng upline mo or ng coach mo, then mag-initiative ka na, magkaroon ka na ng initiative. Ikaw na mismo yung gumawa ng paraan para aralin yon, para mag-take ng action, para ikaw mismo yung humanap ng way para maabot mo yung goals mo. Palagi natin naririnig, walang tutulong sa'yo, walang gagawa niyan, kundi ikaw lang. Kung ano man yung gusto mong marating, ano man yung gusto mong ma-achieve, walang kukuha niyan, walang tutulong niyan, kundi ang sarili mo. Ikaw lang mismo. Ano yung last reason kung bakit hindi sila nagte-take ng action? Perfectionism. Sinasabi na, I won't try to do it if I can't do it right. Isa na namang maling attitude kung bakit hindi sila nagte-take ng action. Pinipilit nilang i-master ng 100% until maging perfect sila bago nila execute yung strategy or yung idea na naisip nila. And anong mali doon? Unconsciously, hindi ka aware talaga na nade-delay ka tuloy dun sa pag-abot sa goals mo. Dahil wala namang tao na nakuha yung results nila nang hindi nagkamali. Walang tao na ganun. Kahit sino pa, sigurado ako na naging karoon mo na sila ng second, third, or maraming attempts bago nila nakuha yung magwo-work na strategy sa kanila, yung magwo-work para maabot nila yung goals nila. Maraming tao, inaantay mo na maging perfect bago nila execute yung idea nila. And ang nangyayari kasi, ikaw din yung nadidelay, ikaw din yung lumalaki yung task na dapat mong tapusin dahil nagpo-focus kang i-master yung isang bagay na pwede mo naman gawin kahit may konting mali, kahit na medyo nabubulol ng konti, kahit medyo nakakagat yung dila habang nagsasalita, okay lang yan. Pero kapag tuloy-tuloy mong ginawa yan at always open ka dun sa
advice or sa feedback na maririnig mo dun sa iba, makikita mo, matututo ka rin. Matututo ka, malalaman mo kung ano yung dapat mong improve at magkakaroon ka talaga ng self-discipline dahil tuloy-tuloy kang gagawa ng action. Ngayon, ang question ko sa inyo, sino dito yung dun sa binigay kong case kanina, sa mga binigay kong invalid reasons kung bakit hindi sila disiplinado, sino dito yung guilty? Sino dito yung may natutunan? Sino dito yung sa wakas, na-realize ko kung ano yung mga dapat kong gawin? Sige nga, mag-chat kayo dyan. Mag-chat kayo dyan and then pwede na kayong magtanong ng question dun sa topic na binigay ko. Kung meron kayong part dun na gustong iklaro or merong part dun na gusto mo pang elaborate, pwede nyong itanong sa chat box. Okay, so kung sino ang may question, lagay mo lang dyan, chat mo lang dyan, and tatry natin sagutin. Yes, yan. Sa lahat ng mga may questions related dun sa ating topic about discipline, pwede na kayong mag-type in dyan sa inyong chat box. Type kayo sa chat box and sasagutin niya ni Coach JRD nyo, no? So, mayroon dito mga na-guilty, no? Si Jason, sabi daw, guilty siya. Maganda yan. Inaamin natin, no? Yung ating mga shortcomings, lalo na pagdating sa ating business, no? Isa yan sa mga magandang unang hakbang. Kasi doon mo siya magagawa ng tamang aksyon, no? Kapag once na inamin mo kung ano yung kulang mo, pagkakamali mo, doon mo siya maayos. Okay, so congrats sa mga nagsabi na sila ay guilty. Okay, sabi ni Jonathan, dami daw natutunan. David, may aha moment na ako tuloy. Yan. Sabi ni Wilhelma, thanks po sa'yo. Sa payo, coach, lalo na sa gaya kong baguhan. Yan, sabi niya ni Wilhelma. Thank you daw, brother, sabi ni Wilhelma. Welcome. Hindi ko makita yung mga questions nila or message. Wala kang chat? Wala kayong ano? Sige ba, basahin ko na lang if ever na may mag-question. By the way, kanina may nagpapabate si Ariel from Saudi Arabia ba yan? Ariel, Assalamualaikum, no, diyan sa Saudi Arabia. Sabi niya perfectionist daw siya. Nako. No? By doing, doon mo siya mape-perfect, no? By doing things, unti-unti na pe-perfect mo na. Sabi ni Shin, dami daw niya natutunan. Yan. Guys, Rock, may question kayo ha. Huwag kayo mahihiya. No? Huwag kayo mahihiya, lalo na kung kayo ay nananabik mag-post ng question. No? So, mag-participate tayo. Ito yung perfect time. Kaya tayo may live training para ito yung maging perfect na venue. No? Ito yung perfect na time para kayo ng question. And alam mo ba, tanong, yun yung yumayaman. Totoo. Yun yung mga mahilig magtanong, yung matanong, yun. Magtanong kayo. Saka doon tayo natututo once na nagko-question tayo eh. Oo. Pag maraming tanong, yan yung mabilis natututo. Ito. Sabi ni Frams, bro, okay lang ba na mag-relax ng konti? Ng ulo, pag puros goals mo lang inaatupag mo, sabi ni Frams. Anong take mo dyan, brother? Anong magiging comment mo dyan? Para sa akin, pwede naman mag-relax. Pero, ang reason kung bakit ka magre-relax is dahil meron ka nang na-achieve or meron ka nang natapos na task. Doon ka lang magre-relax kasi doon mo lang parang isi-celebrate yung na-achieve mo. For example na lang, na ang goals mo is maggumawa ng video. For example lang gano'n ha. Nung nagawa mo na yung video, nagawa mo na yung pwede kang mag-relax ng konti. Mag-relax ka ng konti dahil kailangan mo din yun, kailangan nire-refresh mo din yung utak mo para
alam mo kung paano mo ulit i-execute yung ibang activities mo. Dahil tayo namang mga marketers, tayong nasa ganitong business, hindi tayo mauubusan ng task na kailangan natin gawin. And hindi mo magagawa lahat yun kung continuous ka na talagang parang robot ka na 24/7 ginagawa mo. Hindi, syempre, kailangan mo din mag-relax ng konti. Pero hindi naman yung relax na wala ka pang na-achieve, wala ka pang natatapos, relax na. Baka mamaya, relax pa yan, umiinom ng alak. So, hindi mo na talaga magagawa yung task mo. So, yun lang. Pwede mong gawin yon pero make sure na may na-achieve ka muna, may natapos ka muna. Ano muna, achieve muna bago relax, no? Tama. Sino to? Friend. Sabi ni friend, thanks. First time ko umattend pero sulit yung natutunan ko. More power sa inyong lahat, mga coach. Yan, pakilala ka friend. Medyo hindi natin nakuha yung name mo. Ito to, may tanong si Chona, si Sister Chona. Ang tanong niya, shy po ako mag-video. Ano po ba pwede ko start gamitin? Cellphone or YouTube video and suggestion po. Anong pwede daw gawin kapag mahiyain? Ano strategy? Strategy. So, mahihiyain. So, pwede muna siguro, para sa akin, Chona, para sa akin, kung mahihiyain ka, tanungin mo muna yung sarili mo. Bakit ka ba nahihiya? Alamin mo muna yung reason. Mamaya, ang ganda-ganda mo pala, nahihiya ka mag-video. So, bakit ka ba nahihiya? Nahihirapan ka bang mag-speak out? For example, nahihirapan ka makipag-communicate? Alamin mo muna yung reason, bakit ka nahihiya. Hindi naman basta nahihiya ka lang. I'm sure na merong reason. Meron niyang root cause na kung bakit na nararamdaman mo yan. Bakit na-feel mo yan. Baka mamaya wala kang masyadong exposure, hindi ka masyadong nakikipagkwentuhan sa ibang tao. Then, para ma-achieve mo na, ma-overcome mo yung hiya, parang minsan, kailangan kapalan din talaga natin yung mukha natin. Makipagkwentuhan minsan tayo sa iba, expose mo yung sarili mo sa ibang tao, and try mo minsan na makipag-communicate sa kanila ng madalas. And ang gawin mo rin, once na ginagawa mo na yun, then try mo nang magsalita sa harap ng salamin, and then next step, try mo nang mag-video, and then panuurin mo. Okay, so panuurin mo muna, gawin mo muna yung mga ganon, pwedeng ganon yung gawin mong steps, pero ang suggestion ko, alamin mo muna, bakit ka ba nahihiya? Dahil ba meron kang na-experience before na nagkamali ka nung nagpe-present ka sa harap ng maraming tao, or nagsasalita ka minsan sa friends mo, tapos lagi kang binabara, o kaya ganun ba yung, kaya ka nahihiya? Kailangan alamin mo muna yung reason. Bakit ka ba nahihiya? So baka mamaya, mababa yung self-confidence mo dahil iniisip mo, nako-conscious ka sa mukha mo, nako-conscious ka na sa kung paano ka magsalita. So alamin mo muna yung reason. Yun lang masasabi ko. Muna, bakit ba, Chona, hiya? Mostly, mga na hindi namin hiyain tayo. Una, in a good way. In a good, unti-unti pero sumunod sa sa fear of dying, no? Imaginein mo, no? Fear of dying, 'yun yung pinaka kinakatakutan ng tao. Sumunod doon, no? Sa lahat ng fear, ang sumunod public speaking, no? So ganun katindi yung fear na 'yan. Pero ito tandaan mo, yung magaling na public communicator, no? Yung public speaker, no? Yung magaling magsalita, no? Most of the time, yun yung mga pinaka sinuswap ng mga
mga perfect opportunity, yung mga yumayaman. No? Communication, napaka-importante yan. Kaya dun sa sakyan na makuha yung reason why mo, no? Talagang, ano ba yung goal mo? Siguro, hulaan ko na lang, siguro sabihin natin for your family, no? For your time freedom. Kung talagang committed ka dun, tatanggalin mo yung kahit anong klaseng hiya pa na meron ka. Talagang kakapalan mo yung mukha mo. Natural lalabas yung kakapal talaga mukha. No? Kasi mas importante syempre yung pangarap mo, no? Mas importante sa iyo yung goal mo. No, tanungin mo, ano ba yung mas importante sa iyo? Yung pangarap mo ba o yung pagiging mahiyain mo? No? Yung pangarap mo ba o yung pagiging mahiyain mo? Okay? Kung yung pangarap mo, kung goal mo yung mas importante, basta gumawa ka lang ng gumawa ng action, gumawa ka lang ng gumawa ng hakbang, eventually, mawawala yung hiya. Mawawala yan. Malulusaw yan. Okay, Chona? Try mo mag-video. Paunti-unti. Okay, mag-articles. Sumulat ka muna. Practice lang yan. Pag nasanay ka na, no? Pag nasanay ka na, mawawala na yan. Okay? Pag nahihiya ka kasi siguro hindi ka pa sanay. No, hindi ka pa sanay na naririnig yung boses mo. Ako dati pag naririnig ko yung boses ko, naalibadbaran ako eh. Parang pangit. Ako ba yan? Sabi ko, ano ka ba yan? Pangit. Kasi hindi ka pa sanay. Pero pag sanay ka na, okay na. No? Okay naman pala eh. Maayos naman pala eh. Yun, unti-unti, mawawala yan. Promise. Okay? Kailangan mo perasahin. Kailangan mo perasahin yung sarili mo para mawala yung hiya mo. Okay? So, ito pa, dami mga humabol na question. Ito. Ito, matindi ang sagot ang question ni Jeffrey. Ano naman may papayo nyo sa akin na kahit pagtulog, nagigising ako dahil sa kakaisip ng goals ko. Ano mapapayo mo dyan? Kakaiba yung nangyayari dito, Brad. Malupit hanggang panaginip. Okay. Ano ba pwede nating suggest? Siguro, take advantage mo yun. Siguro, take advantage mo yun, bro, no? Yung paggising mo, kung mahirapan ka matulog ulit, i-take advantage mo yun. Kung kailangan gumawa ng video, kailangan mong gumawa ng article, o kung may kailangan kang gawin, kung nagising ka, gawin mo. Okay? Tama. Hanggang saan tulit ka ulit? Hanggang saan? Ito, question ni Nilo. Regarding sa mga activities na kailangan i-execute, pwede pong pakiulit yung tamang approach pag-prioritize ng activities from its importance, urgency, and significance. Siguro yung konting breakdown nung diniscuss mo, brother. Pwede mo bang i-summarize in 2 seconds? Actually, sige, ganito. Yung na-mention ko kanina, may 3 categories. Every time na meron kang gagawin na activities or meron kang task na dapat tapusin, isipin mo muna, first, ano yung benefits na ibibigay sa'yo nito? So, in first na tatanungin mo, kung babagsak ba siya doon sa category na significance. Yung how long does it going to matter? So, isipin mo muna, pang long term ba yung benefits na bibigay sa akin ito? Dahil kapag hindi, wag muna yon yung execute mo. Ngayon, kapag sinabi mo na yung task na yon is malaki yung benefits or malaki yung maitutulong sa'yo in the long run, then saka mo ngayon i-identify kung alin dito yung pinaka-urgent na sa task na to, sa lahat ng task na bumagsak dun sa category ng significance, alin dito yung pinaka-urgent na talagang pag hindi ko pa ginawa, hindi ko makukontinue yung ibang task. Dapat ganun. Kapag na-identify mo na ngayon, alin dito yung task na kailangan ko munang unahin bago yung iba, then saka mo ngayon
yung the rest na wala naman masyadong benefits sa'yo in the long run, pero important sila, sila yung least priority. Sila yung mga bagay na later on mo na lang gagawin. Ano yung mga example lang? Bibigyan kita ng example para lang para mas clear sa'yo. For example na lang na yung task na kailangan mong gawin is kailangan mong mag-setup ng Facebook ads. Yung Facebook ads ba, babagsak siya saan? Significance, urgency, or sa importance lang? Kung nahihirapan ka, ang question dito, nahihirapan ka bang mag-generate ng leads? Kung nahihirapan ka, yes, possible, nahihirapan ka na mag-generate ng prospects, manap ng prospects or mag-generate ng leads, then babagsak na siya sa significance dahil long-term benefit yung makukuha mo sa pag-setup ng Facebook ads. Dahil continuous ka makaka-generate ng prospects, ng leads, then ang next na question, sobrang urgent ba nito? Urgent ba talaga yung ganitong activity? Kung ang sagot, yes, i-compare mo siya dun sa ibang task. Tulad ng pag-add mo ng new friends or pag-video mo, compare mo siya. Mas urgent ba to? Yung pag-video kasi, meron din significance yan. Meron ding benefits yan in the long run sa'yo dahil 24/7 nandyan yung video online. So, ano ngayon ang unahin mo dun sa dalawa? Sa Facebook ads or sa pag-setup pag-create ng video? Siyempre, mas importante rin yung Facebook ads. Mas urgent yun. Kasi wala ka na nga nakakausap na prospect. It depends on your situation kasi. So, ngayon, saka mo palang isusunod yung pag-create ng video. Kasi yung video, pwedeng may video ka nga, pero wala ka naman na-generate na leads. Yung video mo, tutulong lang sa'yo para makapag-attract ng ibang prospects, pero kung gusto mo ng instant na prospect, unahin mo yung mas malaki yung benefits na ibibigay sa'yo, which is yung Facebook ads. So, parang ganun lang. Depende kasi sa task na kailangan mong execute. So, yun. Ganun yung idea. Okay. Ayos. Ito, may question. Siguro last 3 questions, no? Ito, may si Remedios, may quick question. Paano gumawa ng screencast video or PowerPoint? Remedios, siguro, medyo mahabang topic kasi yan. Pero, mapapahay na lang namin sa iyo is to try mong i-search or i-research yan sa YouTube or sa Google. Type mo lang how to create screencast video. I'm sure may mga na-create ng training specifically niyang goal mo na yan. I-Google mo yan, may sagot yan. Okay, ito si friend. Ano pong gagawin once na nagra-rumble na yung information sa utak? Okay, ano ang tawag dyan? Information overload. Overload, no? Anong masasuggest mo dyan, brother? Okay. Kasi ang napapansin ko, kaya nagkakaroon ng information overload or na-overwhelm ka dun sa mga kinukuha mong information is dahil hindi mo ine-execute yung iba. Kuha ka lang ng kuha ng information. Alam mo kung paano ka hindi ma-overwhelm? Once na may nakuha kang strategy, once na may na-discover kang strategy, bumalik ka muna dun sa notebook mo, bumalik ka muna dun sa drawing board mo. Ito bang strategy na to? Komportable akong gawin? Okay ba sa akin to? Magwo-work ba to? Then kung magwo-work, execute mo. Tingin mo kung kaya mong gawin yung strategy na yon. Dahil maraming information tayo makukuha sa internet. Marami tayong information na maririnig kahit sa amin. Pero at the end of the day, kailangan tanungin mo yung sarili mo, ito bang strategy na to? Komportable ako na gawin? Tingin ko, kaya ko kayang gawin yung sinasabi nila. Mamaya, halimbawa, sinabi namin na mag-video ka, pero mas komportable ka pala, magaling ka pala sa writing. So, pinipilit mo. Kailangan kasi, naka-align pa rin yung strategy natin dun sa strength natin. So, once na meron kang nalaman na strategy, balik ka, mag-brainstorm ka sa sarili mo, kahit ikaw lang, mag-brainstorm ka, bago mo execute, tanungin mo muna yung sarili mo, komportable ba akong gawin? Mag-fit ba siya dun sa marketing strategy na gusto kong gawin? Kapag yes, then execute mo na bago ka mag-aral ng ibang bagay. Yun kasi yung problem sa iba, aral lang ng aral, walang pag-execute.
hanggang sa hindi na alam ano yung uunahin dun sa natutunan. So yun lang yung maisasuggest ko sa'yo. Dahil na-experience ko rin yan before, kapag hindi ko ina-execute yung mga nalalaman ko, doon ako nahihirapan, ano ba yung uunahin ko dito? Ano yung kailangan kong gawin? Dahil sobrang dami ng pumasok na information sa utak natin, pero hindi natin in-execute, doon ka na malilito kung ano yung dapat mong gawin. So yun lang yung masasabi ko. Sabi ni Clarice, maalte ako magta. Sabi nila, paano pag may communication skills naman ako, mahaba to bro, 10 page. Magaling daw ako, the way magsalita, yun nga lang, may maalte effect. Okay. That's a good question, Clary. No? Thank you so much for posting your question. Pero ito lang tandaan mo, no? Kahit saan ka magpunta, kahit yumaman ka na, kahit magawa mo na lahat ng tama, laging may masasabi at may masasabi sa'yo yung ibang tao. Ang advice ko lang sa'yo, advice namin sa'yo, huwag mo silang pakinggan. Okay? And yung pagiging maarte magsalita yun, no? Pagiging maarte, mali mo, means you put art, you put passion doon sa pagsasalita mo. No? Baka yun yung ibig sabihin nila, di ba? Pero yun, kahit saan ka pa mapunta, kahit ano pang gawin mo, kahit gumawa ka na ng mabuti, no? Kahit nga sa Diyos may nasasabi pa yung tao, di ba? So, kahit sino pa, kahit ano pa yung gawin mo, laging may masasabi yung tao. No? Basta ikaw maging focus ka lang sa goal mo, huwag mo silang pakinggan. No? Ito si David. Paano ako, siguro last question na to, paano kung masyado ako naglilista ng goals ko? Tindi ng problema ito. Masyado ako naglilista ng goals. Kaso nga lang, hindi ko kaya. At ang gulo. At as if parang ang bigat dalin. Medyo matindi yan. Partner David. Ako sa'yo Siguro, kung medyo nabibigatan ka or tingin mo masyado ka na naglilista, siguro stop mo yung paglilista mo, no? Tapos balikan mo yung mga dating nalista mo na goals. Yun muna yung pag-focusan mo. Parang ano rin yan, nagkakaroon ka rin ng overwhelm Yun yung nakikita ko Yun yung nasa-sense ko. So ang gawin mo, ihinto mo muna yung paglilista mo for the meantime, no? Tapusin mo muna yung mga dati mong nalista. Para hindi bumigat, no? Baka ilang pahina na yan, Brad. No? Baka isang dangkal na lista mo na yan, no? So, balikan mo muna, isahin mo muna, no? Focus mo, 'di ba sabi sa iyo kanina ni JR? Ano yung pinaka-importante? Yung priority mo doon. Yun muna yung unahin mo. No? Siguro kung ganyan kakapal yung goals mo, huwag muna ng isang pahina doon. Tapos yun muna yung pag-focusan mo. Okay ba, David? Para hindi siya mabigat. Kasi pag pinagsabay-sabay mo talaga lahat, talagang bigat niyan. Pagbibideo, sinabay mo lahat, no? Pagbibideo, lahat, no? Paggawa ng vlog, sabay-sabay mong ginawa. Ngayon na, sabay-sabay mo talaga ginawa, nako. Talagang mabigat yun. Kahit naman sino mabibigatan. So, huwag natin pagsabay-sabay. No? Focus one thing at a time. Ngayon na sobrang may ADD na lahat, no? Lahat may sakit na sa pag-set ng attention, no? May nagno-notify dito, may nagte-text dito, may commercial doon, may kung ano-ano nangyayari. Tapos ngayon, talagang number 1 challenge 'yan, lalo na sa ating mga entrepreneur. Yun yung kailangan mong gawin, David. Your ability to be present and focus on one thing yung kailangan mong gawin. Again, kumuha ka doon sa haba sa makapal mong listahan na napakabigat, na nabibigatan ka, kumuha ka doon ng isang pahina. No? Yun muna yung yung pinaka-importante. Okay? Ikaw bro, anong masasabi mo doon? Masasabi ko lang doon, bro. Ibig sabihin, kapag gano'n na tapos ang gulo, sabi niya, yung tinuro mo rin sa akin before or naturo mo sa amin, kailangan may clarity ka. Kailangan may clarity ka, kailangan alam mo, ano ba yung
yung talagang gusto mong makuha. Specific goals, ano yung number one na gusto mong makuha. Doon ka lang muna mag-focus. Ibig sabihin, kapag marami kang goals, tapos parang sabi mo, ang gulo, then wala ka talagang clarity. Hindi sa'yo clear kung ano yung gusto mong ma-achieve. Bumalik ka sa notebook mo, and then identify mo or mag-brainstorm ka sa sarili mo, ano talaga yung gusto kong makuha? Tanong mo sa sarili mo. Once na nasagot mo yon, na-identify mo na, then that's the time na doon ka mag-focus sa specific goal na yon. Ignore mo muna yung iba. Kasi tayong lahat, pwede naman kahit kami, pwede namin ang goal namin, sabihin natin na gusto namin ng sports car, gusto namin ng 5 million na bahay, parang ganon. Pero meron kaming specific goal na talagang ginogol muna namin, na yun muna yung focus namin, at until makuha namin yung goal na to, saka kami magpo-proceed dun sa next goal. Pero tulad ng nasabi kanina ni Coach Edward, one goal at a time lang. Hindi pwedeng sobrang daming gusto mo. Kasi magiging parang shotgun ka niya na pag nag-execute ka, sabog-sabog. Walang specific, walang direction yung action na gagawin mo. Yun yung mangyayari sa'yo. Kapag lahat ng gusto mo agad makuha, ikaw din yung mahihirapan. So yun lang. Focus ka muna sa isang specific goal. Alright. Ayos. So, sa mga lahat na may questions, no? Meron pang bukas. Okay? Yun ang pambukas. Okay, so siguro, last question na itong kay Melvin. Last na talaga. Pero guys, kung hindi namin nasagot yung question nyo, huwag kayong mag-alala, meron pa tayong bukas. Ay, hanggang Friday yan. Okay, pero ito, tanong ni Melvin, I'm a first-timer to attend this live webinar. So, Melvin, congratulations, and we hope na araw-araw ka umattend, no? Gusto ko lang pasalamatan si Ma'am Yeng Salba, yung kanya sigurong sponsor, for sharing this opportunity. First-time member pala si Melvin. Melvin, welcome sa community. Ask ko lang, most of the Filipino nakaset talaga sa employee mindset. Paano kaya po palitan yung ganung mindset ng karamihan? Okay, that's a very, very interesting and very good question, Melvin, no? And yan yung trabaho natin. Yes. Ang trabaho natin is to educate yung ating mga fellow Filipino kung ano yung kagandahan na makapag-shift sila from employee mindset to entrepreneur mindset. And hindi natin kasalanan yon na mayroong employee mindset yung karamihan. Kasi yun yung tinuturo sa eskwelahan eh. Di ba? Yun yung tinuturo sa eskwelahan. Mag-aral ka mabuti, graduate, masok sa ganun eh. Tayo, ang goal natin, no? Ang responsibilidad natin, kung gusto nating tumulong sa kapwa, is i-educate sila kung ano yung kagandahan kapag nag-decide ka na mag-take over sa buhay mo, maging entrepreneur, no? Maging boss ng sarili mo. Yun nga yung reason kung bakit natin ginawa tong community natin eh. No, itong Ignition Marketing para ma-educate yung mga kababayan natin kung ano yung kagandahan kapag nagkaroon sila ng entrepreneur mindset. Di ba? Kaya nga tayo laging nag-webinar, kaya nga yung product natin ay mga training products, di ba? Para ma-educate sila. So ikaw, ganun din ang gagawin mo, educate mo sila. So throughout your journey, kung ano yung mga nababasa mo sa libro, kung ano yung mga naririnig mo dito sa webinar, i-share mo sa kanila yun. No? It's either via Facebook post, via your blog, via your video. No, di ba iba nagtatanong, ano mang i-video ko, ano may blog post ko, ano may pa-post ko? Ang ipa-post mo kung ano yung mga natututunan mo magagandang bagay. No? Para yung iba mahawa sa atin, mga baliw na rin. Hindi, mga entrepreneur mindset na rin. Ganun. Yun yung trabaho natin, i-educate sila na mahawa sa atin. Okay? Kasi maganda na magkaroon ng entrepreneurial mindset. Okay? Ganun gagawin natin. Ikaw, bro. Ayos na bro, nasabi mo na eh. Okay, sige. By the way, bukas meron tayong webinar. Ang maganda, andito yung magiging coach natin bukas. No, siguro, Sai, okay lang ba? I-share mo konti kung ano yung pag-uusapan natin bukas para sigurado na umattend sila bukas dahil may excite sila. Okay, naririnig na coach. Yes. Okay.
tuturuan ko kayong sumayaw, joke lang. So bukas guys, yung topic ko is about momentum. Okay? Kasi ito din yung problem ko before. Okay? Ito din yung pinaka-struggle ko before, yung i-maintain yung momentum. 'Di ba minsan nafe-feel natin na pag nag-join tayo sa isang business, so go tayo parang yes, I can do everything. Pero pag nasa middle na medyo nahihirapan na or medyo ay kailangan ko pala to, kailangan ko pa yan. So medyo nawawala yung momentum natin. Okay? So ang pinaka-importante talaga na maging consistent ng isang entrepreneur is ma-maintain yung momentum. So kaya bukas i-share ko yung natutunan ko about momentum, okay? Dapat na, ito guys, kailangan na maging aware tayo dito sa tinatawag kong holy grail of momentum, okay? Kasi ito dapat yung kailangan natin i-seek as entrepreneur kasi ito yung parang papatay sa atin at ito yung pwede nating maituro sa mga members natin in the future, okay? Para mas lalaki yung network natin or para parang mas lumawak yung team natin. Okay? So, ito yung isi-share ko tomorrow na kailangan natin i-practice regularly kasi ito din yung pina-practice ko every day, every time para ma-maintain ko yung momentum, para ma-maintain ko yung mga activities ko, para maging consistent. Kumbaga, kasi again, kung marunong kang mag-goal setting pero wala kang momentum sa ginagawa mo, wala din mangyayari. Kung focus ka nga sa ginagawa mo pero wala ka namang momentum, hindi ka makakarating sa finish line, tama? So bukas, tuturuan ko kayo sa natutunan ko, kumbaga, or sa ina-apply ko sa self ko personally. And I hope talaga na etong ituturo ko tomorrow is apply nyo din sa personal life nyo kasi hindi lang siya limited sa business. Okay, kasi yung passion ko talaga is mag-motivate and mag-inspire, okay? Hindi lang siya mag-educate. So, eto guys, napaka-importante talaga to kaya I hope na makita ko kayo tomorrow or magkita-kita tayo tomorrow, Tuesday. Same time, 9 p.m. and the same link. Okay? So, thank you guys again for staying sa webinar na to and we congratulate you dahil we believe na action taker ka kasi nag-stay ka sa webinar hanggang ngayong oras na 10:27 p.m. na kahit umuulan. So, yun lang ang gusto ko i-share. Coach and for promoting Coach J community, no? Sa ulitin sa next schedule mo, kita-kits ulit. And by the way, kung gusto niyo ng momentum, no, umattend kayo bukas. No, invite niyo yung mga team members niyo, mga team members natin, invite niyo silang lahat dahil kapag nagkaroon ng momentum yung team mo, sino ba magbe-benefit? Ikaw din. Okay, so make sure na umattend kayo. And by the way, si Coach Cyril yung magiging coach natin bukas. And si Coach Cyril, isa rin siya sa magiging speaker sa darating nating August 27 event. Kung marami kayong napupulot, kung nagkakaroon kayo ng aha moments at breakthrough dito pa lang sa webinar na to, lalo na doon. No, lalo na doon sa August 27 live seminar na gagawin natin. It's a whole day seminar, no? Doon mo na talaga ma-absorb. No? Doon ka na talaga magkakaroon ng breakthrough, na aha moments at saka ng transformation sa business mo. And we are very, very excited na para doon sa event na yun. And we hope na makapunta ka doon sa August 27 event natin. Dami na nag-register and limited lang yung ticket dito. No? So, sana bago kayo maubusan, mag-take action kayo na bumili ng ticket. Okay, yung ticket, ilalagay natin dyan sa comment box para ma-check out nyo siya. Okay? Para naman doon sa mga kanina nagsasabi paano maging member at excited na ako maging member. Later on, papadala namin sa email nyo yung join link para maging member kayo ng community and ipapadala din namin sa inyo yung replay nitong webinar na to para mapanood nyo. Pero again, this webinar and magkita-kita tayo doon sa breakthrough event natin. Yan, pinost ko yung link. Kung i-click nyo lang yan. No? I-click nyo yan. Tapos, mag-register kayo, no? Mag-register kayo. Ito, pakita ko na rin. Pakita ko na rin kung ano itsura ng page na mapupuntahan nyo. Ito yung page na mapupuntahan nyo. First, panoorin nyo yung video na yan. Yan yung mag-explain sa inyo kung bakit kailangan mong umattend. Okay, tapos,
tignan mo yan, yung mga magiging speaker. Andyan si Coach J.R. Dino, andyan si Coach Cyril, Coach JP, no? And makikita mo dito na mapapakinggan mo at matututunan mo. Okay? And ang goal namin dito sa webinar na to, sa seminar na to, sorry. Ang goal namin dito sa live seminar na to ay isa lang. No? Mabigyan ka ng massive transformation and massive breakthrough. Okay? Yung tipong parang, alam mo yun, parang nagkaroon ng 360 sa understanding mo, sa mindset mo, pati doon sa tipong kayang-kaya mo nang gawin ang lahat, kayang-kaya mo nang ma-solve lahat ng mga challenges mo, kayang-kaya mo nang malampasan lahat ng mga challenges mo. Yun yung goal namin and we really hope na maka-attend ka. Okay? So gaganapin yan sa Manila Pavilion, 11 o'clock in the morning up to 7 o'clock p.m. Andito yung mga tickets, mga price ng tickets. And ngayon, no, naka 50% off. Discounted pa yan sa ngayon. Very soon, tataas na yung price niyan. Okay? So, take advantage of the discounted price. So, dito sa regular early bird ticket, nasa 2,600 pesos ang price. Okay? So, may access din sa live recording ng event. Okay? May pagkain din. No? May pagkain din. Naman sa VIP ticket, 3,600 yung presyo niya. Access mo kapag in-avail mo yan, unang-una nasa front row seat ka, VIP front row seat. Doon ka sa harap na harap. No, ikaw yung sasalo ng mga laway ng speaker. Hindi, joke. Ikaw yung pinakamalapit sa stage. Okay? And magkakaroon ka ng access sa VIP after party access, no? Yan yung pagtapos ng seminar, pwede tayong magmingle-mingle, magkwentuhan, no? Pwede mo kami lapitan, tanungin, makipag-mastermind sa amin personally. Okay? May limited edition event t-shirt din. Papakita namin yan sa inyo kapag tapos na yung design, no? And yun, may access ka din sa event recording, booklet, and may pagkain. Okay? So, yan. Check nyo yan kung may sakaling may question kayo. Yung mga okay? So, ayan guys. We hope na makapunta rin kayo dun sa event na yan. Hindi pala nakikita din sa Hangout. Anyway, I hope na-click nyo yung link. Pero yun. Ayan. Guys, we hope to see you there. And again, ako, ang masasabi ko lang na transformation happens sa mga ganitong klaseng event. Okay? Transformation happens sa mga ganitong klaseng event. Kaya ako personally, kung papakinggan mo yung video na doon, unang nagkaroon ng transformation by attending this kind of live event, live interaction sa mga taong nakakapag-produce ng resulta. No? No? Sabi na ni Coach Rapi noong nakaraan, kahit pwede ma-absorb yung mga energy, yung energy ng mga taong nakakapag-produce ng result, no? Pag pumunta yung mangyayari, bulan na ituturo namin, bukod sa matututunan din yung mga insight, yung level of excitement ng mga taong nagpo-produce ng resulta. Okay, yun yung maganda. Yun yung experience na hindi mo kayang mabayaran o makita sa iba. Okay? So, we are looking forward na makita kayo doon. Okay? Umatin kayo doon. Umatin kayo doon sa event na yon kung gusto nyo ng transformation and massive breakthrough this 2016. Okay? So, si Gerald, VIP daw kukunin niya. Gerald, see you there, no? See you there. Guys, si Gerald, ano natin, no? Pupunta daw siya doon. Gerald, okay? See you there. Okay, sa mga yung mga OFW, abangan niyo yung announcement namin next month regarding diyan sa live stream. Okay? Okay guys, thank you so much. Good evening sa inyong lahat and more power, more success sa inyo. Okay? Magkita-kita ulit din tayo bukas sa ating live webinar. Thank you so much for attending with you and more success. God bless. God bless. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.